Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi at Leo Acebal, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Barde Geo Ario John, Lodi Demarc Budgen, Lodi Richard Moron, Lodi Ains Gaon, Lodi Peter Skidegos, Lodi Nino Masen K, Lodi Ain Allen Leodonis, Lodi Cairo Den Naga. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-88 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na ang dating walang dahon na puno ay ngayon ay tinutubuan na ng mga bagong usbong. Ang mga sanga na dati tuyot at hubad ay unti-unting nababalutan ng murang dahon, na tila sumisimbolo ng panibagong buhay at pag-asa. At makikita ang Miriam Alliance. Ang malawak na lugar nito ay puno ng galaw at ingay, habang ang mga tao ay nagsisiksikan sa daan at patuloy na naglalakad sa magkabilang panig ng kalsada. Ang ilan ay mga martial artist na may dalang espada o sandata sa kanilang likod. Habang ang iba naman ay mga mangangalakal at tagapaghatid ng balita na abala sa kanilang mga gawain. Ang kapaligiran ay puno ng sigla at tensyon, mga usapan, hakbang ng mga paa, at paggalaw ng maraming tao ang sabay-sabay na bumubuo ng buhay sa lugar. At makikita ang Alliance Leader Chamber. Mula dito napasabi ang ating bida sa kanyang isip na napakakakaibang pakiramdam. Dagdag pa niya habang makikita ang mga kumukuha ng exam na ang isipin darating ang araw na kukuha ako ng entrance exam sa Miriam Alliance. Napatingin siya sa kanyang gilid na sinabi pa sa isip na mukhang napakatalino nilang lahat. Makakapasa kaya talaga ako? At pagkatapos sinabi ng guro na ito na ang unang pagsubok ay isang written exam. Habang nagsusulat siya sinabi pa niya sa kanyang sarili na naglalaman ito ng mga tanong tungkol sa batayang kaalaman, at ang mga tanong ay halos ayon sa mga inaasahan ko. Makikita ang kanyang mukha na nakangiti na sinabi pa niya sa kanyang sarili na nalampasan ko ito ng walang gaanong kahirap-hirap. Makikita ang dulo ng bubong ng bahay, na bahagyang nakausli laban sa maliwanag na langit. Binuksan nito ang scroll at pagkatapos ay malakas itong binasa. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang gumalaw sa bawat linya ng nakasulat, habang ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso at kalmado. May gulat sa mukha ng lalaking nasa unahan niya nang marinig ang pangalan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang napalaki at ang ekspresyon ay puno ng pagkabigla. Samantala, ang ating bida naman ay may hindi makapaniwalang mukha. Napatingin siya sa kabilang gilid at napahinga ng bahagya nang makita niya ang isang lalaki na napahawak sa kanyang ulo. Ang lalaki ay tila nahihirapan o naguguluhan, habang mariin niyang hawak ang kanyang ulo. Nagulat naman ang ating bida nang tawagin ang kanyang pangalan. Bahagya siyang napalingon sa direksyon ng tinig, at ang kanyang mga mata ay napalaki sa pagkabigla. At napangiti siya ng tahimik habang sinasabi niya sa kanyang isip na mukha silang nakatatakot sa talino. Pero mukhang mga empty shells lang pala silang lahat. Dagdag pa niya habang nakatingin sa unahan na nakangiti na may kakaibang sarap sa pakiramdam na kilalanin ka sa isang bagay bukod sa iyong martial arts. Sumapit na ang hapon, at makikita ang dulo ng bubungan kung saan may isang taong nagsasalita sa malakas na tinig na ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid habang inanunsyo niya, na ang mga nakapasa ay dapat pumunta para sa ikalawang pagsusulit bukas. At sumapit na ang ikalawang test na sinabi pa ng ating bida na kumpara sa unang pagsusulit na tungkol lamang sa paghahanap ng mga tamang sagot. Sa pagkakataong ito ay kailangan ko ng ailahad ang sarili kong mga opinyon. Mapalad ako dahil ang mga tanong ay tungkol sa iba't ibang estratehiya at taktika na may kaugnayan sa digmaan, isang paksa na pamilyar sa akin. Dagdag pa niya habang naiisip ang kanyang pakikipaglaban dati na pagdating sa pakikipaglaban, mas eksperto ako kaysa sa mga taong sumulat o magmamarka ng mga tanong na ito. Isinulat ko ang aking mga sagot sa pamamagitan ng pagsasama ng dati kong kaalaman at ng mga natutuhan ko sa mga librong binasa ko kamakailan. Nakatingin siya sa unahan na sinabi pa niya na nakapasa rin ako sa ikalawang pagsusulit. At ang sumunod na araw ay ang huling panayam. Napalaki ang kanyang mga mata nang pumasok siya sa pintuan. Sa sandaling tumawid siya sa loob, tila may nakita siyang hindi niya inaasahan. Bahagyang napahinto ang kanyang hakbang habang ang kanyang tingin ay mabilis na naglibot sa paligid, puno ng pagkagulat at pagtataka sa tanawing bumungad sa kanya. Nakita niya pala si Gal Zariang, ang mismong taong magbibigay sa kanya ng huling pagsusulit.
Sa sandaling yun, bahagyang nanigas ang ating bida sa kinatatayuan niya. Tila hindi niya inaasahan na siya ang makakaharap niya sa huling yugto. Makikita siya na seryosong binabasa ang kanyang mga pagsusulit, ang bawat pahina ay dahan-daang tinitingnan at sinusuri. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, at ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado ngunit puno ng konsentrasyon. At naiisip ng ating bida ang mga panahon na kasama niya si Galzariang, ang mga sandaling nagkasama sila sa pagsasanay, ang mga pagtuturo at payo na natanggap niya, at ang mga pagkakataong naharap sila sa magkakaibang hamon. Ang mga alaala ay dahan-daang bumabalik sa kanyang isipan, bawat isa ay may kasamang halo ng respeto, pagkagulat, at kaunting hiwaga tungkol sa lalim ng karanasan kasama ang taong ngayon ay magbibigay sa kanya ng huling pagsusulit. Napangiti siya ng tahimik habang sinasabi sa isip na tila maayos naman ang kanyang katayuan sa loob ng Pavilion of Justice. At ilang sandali pa, makikita na dahan-daang uupo siya sa bangko sa harap ni Galzariang. Ang bawat galaw ay mabagal at maingat na nagpapakita ng paggalang. At sinabi sa kanya ni Galzariang na Bayok Raiden, ang tagapagmana ng Shandong Bayok Clan Sword Sect. Tumugon ang ating bida na opo, tama yun. Hindi ko po alam kung sadyang pinalitan ang kanyang pangalan nang gumawa ng kwento. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na ang Bayok Clan Sword Sect ay isang tradisyonal na pamilya ng martial arts sa Shandong. Kaya bakit ka nag-apply sa Pavilion of Justice? Tumugon ang ating bida na bata pa lang ako, interesado na akong maging isang strategist para sa Muram Alliance. Napatingin si Galzariang sa kanya ng seryoso, ang mga mata ay mariing nakatuon at puno ng pagsusuri, na tila sinusukat. Ang lalim ng kanyang determinasyon at kaalaman. Habang ganoon, tumingin din ang ating bida sa kanya, ngunit may nakangiting ekspresyon, isang ngiti na hindi malawak ngunit puno ng kumpiyansa at respeto. Muling tumingin sa kanyang record at sinabi na ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa ikalawang pagsusulit. Masayang tumugon ang ating bida na sinabi na ganoon po ba? Hindi ko po alam. Sa tingin ko ay sinwerte lang ako. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na ang isiping makakasulat ka ng sagot na tulad yun dahil lang sa swerte. Nakatingin naman ang ating bida sa kanya habang sinasabi niya sa isip na ang Galzariang na kilala ko ay ayaw sa mga taong masyadong nagpapakitang gilas. Kailangan ko itong lapitan ng mahinahon. Tumingin sa kanya ito na sinabi pa na kumusta naman ang iyong kakayahan sa martial arts. Ngumisi ang ating bida na sinabi niya na maaaring hindi ito gaanong kailangan sa Pavilion of Justice, pero may tiwala ako sa aking martial arts. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na maaari mo bang ipakita sa akin? Dahan-dahan na tumayo ang ating bida na sumagot siya na opo. Itinaas ang kanyang kamay na sinabi pa niya na maaari po bang maghagis kayo ng isang pirasong papel sa hangin? Tahimik naman na pinagmasdan siya ni Galzariang, ang mga mata ay mariing nakatuon sa bawat galaw at ekspresyon ng ating bida. Walang salita ang lumalabas, ngunit ramdam ang bigat at lalim ng pagsusuri, tila sinusukat niya hindi lamang ang kakayahan kundi pati ang karakter at determinasyon ng nakaharap sa kanya. At ilang sandali pa, naghagis siya ng papel sa hangin. Ang papel ay umikot ng marahan bago ito dahan-daang bumabagsak sa sahig. Habang pababa ang papel, agad namang naghanda ang ating bida na bumunot ng espada. Ang kanyang posture ay matatag at kontrolado, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel at sa paligid. Kitang-kita sa hangin sa kanyang paligid ang pabilog na daloy ng enerhiya, umiikot at kumikislap kasabay ng bawat galaw ng kanyang katawan. Sa kanyang isip, tahimik niyang sinabi, na ipakikita ko lamang ang kakayahang mayroon ako noong na-master ko ang White Moon Sword style. At ilang sandali pa, makikita na winasiwas niya ang kanyang espada sa hangin. Ang galaw ay mabilis at makinis, at sa bawat pag-ikot ng talam, malinaw na gumuhit ito ng manipis ngunit matalim na guhit sa ere. Tila natulala si Galzariang sa nakita niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang napalaki, at ang kanyang bibig ay bahagyang bamuka sa pagkabigla. At pagkatapos, makikita na ang kanyang espada ay maingat na itinutok sa kanyang unahan. Ang talam ay nakaposisyon ng matatag at tuwid. At ilang sandali pa, makikita ang papel na nahati sa apat at dahan-daang pamatong sa dulo ng kanyang espada. Makikita ang seryosong tingin ng ating bida, ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit mabigat, na nagpapakita ng malalim na focus sa galaw ng espada at sa bawat detalye sa paligid.
Muli na namang inangat niya ang espada, ang papel na nakapatong sa dulo nito ay muling lumapad sa hangin. Umiikot at sumasabay sa galaw ng espada na parang bahagyang sumasayaw sa hangin. Mabilis niyang iwawasiwas ang kanyang espada sa mga papel. Ang maraming guhit sa hangin ay makikita sa pag-indayog ng kanyang espada, bawat galaw ay nag-iiwan ng malinaw at matalim na linya sa ere. Ang mga guhit na ito ay umiikot at sumasabay sa ritmo ng kanyang galaw, na parang sining na nabuo sa hangin mula sa pabilog at kontroladong pag-indayog ng talam. At makikita ang mga papel na muling nahati sa ere. Ang bawat piraso ay umiikot at sumasabay sa galaw ng espada. Ang mga ito ay dahan-daang bumabalik sa lupa habang ang iba ay bahagyang natatangay ng umiikot na hangin mula sa kanyang galaw. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Galzariang, at tila may halong gulat ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay bahagyang napalaki, at ang kanyang titig ay nakatuon sa bawat galaw ng ating bida. Ibinalik na ng ating bida ang espada sa kaluban, ang talam ay maingat na. Inilagay pabalik habang nananatili ang matatag na posture. Ang mga papel na dati ay umiikot at nahati sa hangin ay dahan-daang nagbagsakan sa kanyang harapan. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na napakahusay. Gumalang naman ang ating bida na sinabi niya na maraming salamat po. Nakatingin ang ating bida dito na sinabi pa niya sa isip na ang lugar na ito ay malamang na punong-puno ng matatalinong tao. Kung sabagay, si Galzariang mismo ay mas matalino kaysa sa kahit na sino. Dagdag pa niya sa isip na dahil pinakiusapan niya akong ipakita ang aking martial arts. Pakiramdam ko ay ang kailangan niya ay isang subordinate na may sapat na galing sa pakikipaglaban. At pagkatapos, habang nakatayo siya sa harapan nito sinabi niya na at makalipas ang 2 araw. Natanggap ako sa Pavilion of Justice, na kumuha lamang ng 5 tao. Nagpalit siya ng damit habang nakangiting sumuntok sa palad na sinabi niya na pagbati po. Ako si Strategist Bayok Ridan, isang baguhan na itinalaga sa 5th Operations Team ng Pavilion of Justice simula ngayong araw. Agad namang napatingin ang mga taong nasa silid sa kanya. Ang bawat isa ay tumigil sa kanilang ginagawa at tahimik na nakamasid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bagong dating, habang ramdam ang halo ng pagkakatuwa, pag-usisa, at bahagyang paghanga. Sinabi sa kanya ni Galzariang na ano ang pangarap mo sa hinaharap. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi niya sa isip na isang pangarap na malamang na ikagugulat mo kapag narinig mo. Ito ay ang puksain ng Alliance Leader at ang mga puwersang nasa likod niya, kasama ka. At pagkatapos, napalagay siya sa kanyang dibdib na nakapikit na sinabi na ang maging isang mabuting strategist. Tiyan anunsya ni Galzariang na at anong uri ng strategist ang isang mabuting strategist. Nakangising sumagot ang ating bida sa kanya na isang tao na mahusay na gumagabay sa mga mandirigma sa labanan upang mabawasan ang mga pinsala at sugatan. Nakatingin sa kanya ng mariin si Galzariang at sinabi niya na mananalo ka ba sa isang labanan kung ang inaalala mo lang ay ang iligtas ang sarili mong balat? Tumugon ang ating bida sa kanya na sa pinakamababa, ayaw kong ituring ang aking mga kasamahan bilang mga gamit na pwedeng itapon. Ibinaba ni Galzariang ang scroll sa lamesa na sinabi niya na mukhang mahihirapan kang maging isang mahusay na strategist. Nakangising sumagot naman ang ating bida na gusto ko rin pong maging isang mahusay na strategist. Napangiti naman si Galzariang habang nakangiting sinabi niya na greedy ka ring tao. Muli na namang napatingin ang mga tao sa silid na nasa likod niya, tahimik ngunit may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Masayang sinabi pa sa kanya ni Galzariang na isang karangalan na makilala ka. Magkasundo sana tayo ng maayos. Gumalang na sumuntok sa palad ang gating bida na sinabi niya na opo. Gabayan niyo po sana ako ng mabuti. At pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa habang may ngiti sa mukha. At sinabi niya habang nakatingin sa kanya ang nasa silid na nakaangkop naman ako ng maayos sa sumunod na ilang araw. At naging maayos din ang aking mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dagdag pa niya na may ilang mga bagay akong nalaman sa unang pagkakataon. Noong una, sinasabing ikinulong siya sa isang maliit na silid at nakaranas ng lahat ng uri ng pang-aabuso mula kay Sama Chon. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagsimula siyang makakuha ng pabor at nauwi sa pamumuno sa isa sa mga operations team. Sinabi pa niya habang nakatingin siya dito na ang katotohanang nagtiis siya sa ganoon kahirap na panahon ay sadyang napakabigat na pagsubok.
Dagdag pa niya ito habang makikita ang kanyang mukha na nakatingin ng mariin dito. Sinabi pa niya na nakagugulat na ang pangunahing misyon ng 5th Operations Team ay ang tuntunin ang kinaroroonan ng unnamed Grandmaster. Sa isang banda, tila natural lang ito. Kung sa bagay, ang unnamed Grandmaster ang maituturing na pinakamahalagang figura sa kasalukuyang takbo ng mundo ng martial arts. Sinabi pa niya habang may sinusulat na gayunpaman, dahil masyadong misteryoso ang kinaroroonan ng unnamed Grandmaster, madalas na ibang mga misyon muna ang inaasikaso nila sa ngayon. Ang pag-iimbestiga sa mga tiwaling martial artists. Ang napagtanto ko habang tinitingnan ng ilang kamakailang misyon na may kaugnayan doon, ay sinusubukan ni Galzariang na bumuo ng sarili niyang posisyon sa anumang paraan. Makikita ang dulo ng bubong na sinabi pa niya na makalipas ang 6 na araw. Ipinatawag ako ni Galzariang. Sinabi sa kanya nito na kumusta. Nakakayanan mo ba ang trabaho? Tumugon ang ating bida na opo, lahat po sila ay matulungin, kaya mabilis akong nakakaangkop. At isang papel naman ang inaabot sa kanya. Tahimik na kinuha niya ito habang pinagmamasdan. Sinabi sa kanya ni Galzariang na imbestigahan mo ito sa lalong madaling panahon at dalhin mo sa akin ang ulat. Tumugon sa kanya ang ating bida na opo, masusunod po. Habang papaalis masayang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sinusubukan ako ni Galzariang. Makikita ang puno na sumisibol ang mga dahon na sinabi ng ating bida na ang sumunod na umaga. Tahimik binabasa ito ni Galzariang habang sinasabi niya sa isip na isa itong gawain na dapat ay inabot ng kahit 3 araw, kahit sa pinakamabilis na paraan. Napatingin siya sa gilid ng tahimik. Sinabi pa niya habang nakita ang ating bida na masayang may kausap na natapos niya ang trabaho sa loob lang ng 1 araw. At dito na po nagtatapos ang 88 kabanata. Ika-89 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sa Pavilion of Justice, nakatayo ang ating bida ng tuwid habang nakatingin sa kanya si Galzariang. Pagkatapos ay tinanong siya nito, na ikaw lang ba ang mag-isang gumawa ng lahat ng ito? Tumugon ang ating bida na opo, tama po kayo. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na kahanga-hanga. Sinabi pa niya sa isip na kahit sa pinakamabilis na paraan, dapat ay inabot ito ng kahit 3 araw. Dagdag pa niya na pero natapos niya ito sa loob lang ng 1 araw. At ang mga nilalaman ay perpektong organisado. Makikita naman ang ating bida na masayang nakangiti rito. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap habang nakaharap kay Galzariang, at ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng kumpiyansa at katahimikan sa loob. Napangiti naman si Galzariang at nakapikit na sinabi niya na gayunpaman, wala kang diskarte. Hindi mo ba alam na ang pagtatapos ng trabaho ng ganito kabilis ay magreresulta lang sa pagdami ng ipapagawa sa iyo? Masayang sumagot sa kanya ang ating bida na ngunit bilang kapalit. Mas makukuha ko ang inyong tiwala, Commander. Napatingin naman ng seryoso sa kanya si Galzariang. Ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon sa ating bida, tila sinusuri ang bawat ekspresyon at galaw nito. At muli na naman siyang binigyan ng papel habang sinasabi na asikasuhin mo rin ito. Habang kinukuha ng ating bida ito sumagot siya na opo, sir. Nakatingin sa kanya si Galzariang habang sinasabi sa kanyang isip na paano kung mas marami pang trabaho kaysa kahapon. At makikita ang labas ng silid na sumapit na ang sumunod na umaga. Seryosong nakatingin sa ibaba si Galzariang. Nakatingin pala siya sa mga aklat na sinabi pa sa kanyang isip na tingnan mo ang lalaking ito. Natapos niya na naman ito ng ganito kabilis. Dapat ay mas matagal ang inabot niya rito kaysa sa nauna. Napahinga na lang siya habang napangiti. At sinabi pa sa isip na kung iisipin. Tila ganito rin ako magtrabaho noong kabataan ko. Na makikita ito na tinatalaang kanyang mga ginagawa. At lumipat ang eksena sa isang tavern, kung saan sumapit na ang gabi. Ang paligid ay puno ng ilaw mula sa mga lampara. Mula rito, makikita ang 2 tao na nagtatagayan sa isa't isa. Sinabi pa ni Galzariang na humihingi ako ng paumanhin dahil hindi tayo nakapagdaos ng isang maayos na selusalo. Gaya ng alam mo, ang Miriam Alliance ay balisa kamakailan dahil sa mga paggalaw ng demonic cult. Tumugon ang ating bida na wala po yun. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin ng ganito. Nakangiti ang ating bida habang sinasabi niya ng tahimik sa kanyang isip na kung iisipin, hindi ako nagkaroon ng maraming pagkakataon na makipag-inuman kay Galzariang.
Dagdag pa niya habang naiisip ito na siyempre, hindi pa kami kailanman naglasing at nagbahagi ng aming mga tunay na saloobin sa isa't isa. Palagi niyang sinisikap na ipakita sa akin ang kanyang pinakapormal na panig, habang ako naman ay mas binigyang halaga ang awtoridad. At pagkatapos, pinagtama nila ang kanilang baso. At tahimik na kanya-kanya silang uminom. Habang nananatili ang katahimikan sa pagitan nila, tila may malalim na iniisip ang bawat isa. Ang mahinang ingay ng tavern sa paligid ang tanging pumupuno sa sandaling yun. At pagkatapos sinabi ng ating bida na patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan, ngunit maaari po bang magtanong? Sumagot sa kanya si Galzariang na sige, ituloy mo. Sinabi ng ating bida na nabalitaan ko po na nagsilbi kayo bilang Grand Commander noong panahon ng nakaraang Alliance Leader. Hawak ang tasa ng alak, sumagot sa kanya si Galzariang na oo. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na bakit hindi po kayo umalis sa alyansa. Mariin siyang napababa ng tingin sa tasa ng alak. Tahimik siyang nakatitig dito, tila may malalim na iniisip habang hawak pa rin ang baso sa kanyang kamay. Itinaas niya ang tingin papunta sa ating bida ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon, puno ng pagsusuri at kaunting pag-aalinlangan, habang nananatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Tahimik din na nakatingin ang ating bida sa kanya, ang mga mata ay nakatuon at kalmado, walang salita ang lumalabas, ngunit ramdam ang bigat ng sandaling yun. At pagkatapos, dahan-daang ibinaba niya ang tasa ng alak. Ang galaw ay maingat at mabagal, na nagpapakita ng pag-iingat at pagpapakita ng kontrol. Malungkot ang mukha ni Galzariang nang sabihin niya, na hindi ganoon kadaling umalis. Ito ang lugar kung saan inialay ko ang buong buhay ko. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi sa isip na hindi tapat na inihayag ni Galzariang ang kanyang tunay na nararamdaman. Na ito ay para sa paghihiganti. Dagdag pa niya sa isip habang nakatingin dito na kapag sa wakas ay narinig ko na ang kwentong yun, iyon ang sandali na tunay na akong naging malapit sa kanya. Habang nakatingin sa kanya si Galzariang, sinabi niya sa totoo lang, marami akong pag-aalinlangan nang mag-apply ako para sa posisyong ito. Sumagot ito sa kanya na anong klaseng mga pag-aalinlangan. Sumagot ang ating bida na dahil sa mga masasamang bali-balita tungkol sa Heavenly Path Sect. Biglang napababa ng tingin si Galzariang na seryoso ang mga tingin. At muling ibinalik ang tingin sa kanya at masayang sinabi na kailangan lang nating mag-focus sa paggawa ng ating sariling mga trabaho. Napangiti naman ang ating bida at napasabi na opo, Commander. At makikita na napangiti naman ang lalaking nasa unahan niya. Ang ngiti ay bahagyang malumanay. Makikita ang ating bida na seryosong nagsusulat. Nakatuon ang kanyang mga mata sa papel, at ang bawat galaw ng kamay ay maingat at tumpak. At masaya silang nagtatawanan. Ang mga ngiti ay malalawak, at ang bawat tawa ay nag-uumapaw ng aliw at kasiyahan sa paligid. Makikita ang ating bida na masayang ngumiti. At ang ngiti ay malumanay ngunit puno ng kasiyahan at ginhawa. At lumipas ang ilang araw, makikita na sumisibol na ang mga bagong dahon ng puno. Ang mga sanga na dati hubad at tuyot ay unti-unting nababalutan ng murang berdeng dahon, na parang sumisimbolo ng panibagong simula at pag-asa. Napatingin naman sa gilid si Galzariang, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon habang ang mukha ay nananatiling seryoso. Nakita niya pala na pad-ating si Samacho ng tahimik. At nang dumaan ito sa kanyang harapan, agad na yumuko ang ulo ni Galzariang habang mahinahong sinabi, na narito ka na pala. At pagkatapos, umupo ito sa lamesa sa kanilang unahan ng tahimik. Habang pinagmamasdan nila, nakatingin naman ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ang magpakita ng ganito kabigla nang walang anumang paunang abiso. At sinabi ni Machon kay Galzariang na may kautusang bumaba mula sa itaas. Tumugon ito na anong klaseng kautusan. Seryosong sinabi sa kanya ni Samachon na may kinalaman ito sa demonic cult. Makikita naman ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay bahagyang napalaki, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkalito at kuryosidad sa biglaang pagdating at kilos ni Samachon. Sinabi pa ni Samachon na ang mga detalye ay top secret. Kikilos ang Heavenly Bow Unit, at ang ating pavilion ang dapat magbigay ng suporta sa misyon. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na isang utos para sa field support. Sinagot siya ni Samacho na tama.
Nakatingin ang ating bida ng mariin na sinabi niya sa isip na ang Pavilion of Justice ay orihinal na isang dibisyon para sa rear support. Ang komandante ay paminsan-pansing direktang ipinapadala, ngunit para lamang sa mga malalaking operasyon. Habang tumatayo si Sama Chon, sinasabi nito na ito ay isang mahalagang operasyon. Kaya kailangan mong pumunta ng personal. Yumukong sumagot si Gal Zariang na naiintindihan ko. At pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, agad na umalis ng tahimik si Sama Chon. Ang kanyang mga hakbang ay mahinahon ngunit tiyak, habang dumaan sa kanilang harapan ito. At nang makalabas na mula sa silid si Sama Chon, agad na napalingon sila sa pintuan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa direksyong kanyang dinaanan, tila sinusundan ng kanyang presensya kahit wala na siya roon. Napasabi naman sa isip si Gal Zariang na pero sa lahat ng unit, bakit ang Heavenly Bow unit pa? Makikita naman ng ating bida na mariing nakatingin sa kanya, habang malalim ang iniisip nito. Na sinabi niya sa kanyang isip habang naiisip ito na ang Gwangwol unit, ang Iron Cavalry unit, at ang Heavenly Bow unit ang tatlong pinakamahalagang unit ng Merem Alliance. Sa mga ito, ang Gwangwol unit na pinamumunuan ni Juchol Rayang ang nanguna sa pagluklok kay Mabonggi bilang Alliance leader. At ang Iron Cavalry unit naman ay sumunod kay Juchol Rayang sa prosesong yun. Ang tanging organisasyon na tumutol sa pagiging Alliance leader ni Mabonggi ay ang Heavenly Bow unit. Patuloy lang na nakatingin ang ating bida kay Gal Zariang habang nakatalikod ito sa kanya. Napasabi pa sa isip si Gal Zariang na huwag mong sabihin. Bigla namang sinabi sa kanya ng ating bida na gusto ko po sana kayong samahan sa misyong ito. Napalingon naman si Gal Zariang sa kanya at napasabi na pati ikaw. Sumuntok sa palad ang ating bida at sinabi niya na ang aking martial arts ay siguradong makakatulong upang matiyak ang inyong kaligtasan. Komandante, tahimik naman na napatingin naman sa kanya si Gal Zariang. At tumalikod dito sa kanya habang sinasabi na maghanda ka na. Napangiti naman ang ating bida at sumagot na opo, sir. At sumapit na ang kinabukasan. Makikita silang nagtipon, handa nang umalis. Ang ilan ay nakasakay na sa kanilang mga kabayo. Ang karwahe na sasakyan ni Gal Zariang ay nakahanda na rin, nakapwesto at tila naghihintay na lamang ng hudyat ng pag-alis. Sinabi naman ng Heavenly Bow Unit Lord na si Jong Chonrak na talagang hindi ko akalain na ikaw ang magiging komandante para sa operasyong ito. Komandante Gal, nakangising sumagot si Gal Zariang na matagal na tayong hindi nagkita. Mabuti ba ang iyong kalagayan? Itinuro ang karwahe habang sinabi nito na nagmamadali tayo sa ating schedule, kaya pag-usapan na natin ang mga detalye habang nasa daan. Tumugon sa kanya si Gal Zariang na sige, gawin natin yan. Bigla namang napatingin ang ating bida sa gilid, na agad na nagpakilala ito na sinabi na ako si Yang Ho. Ako ang mamamahala sa pag-escort sa inyong dalawa. Kung magkaroon man ng sitwasyon, siguraduhing sundin ang aking mga instruksyon. Napangiti naman ang ating bida at sinabi na ipinauubayan namin ang aming kaligtasan sa iyo. Makikita ang labas ng Merem Alliance na sinabi pa ni Yang Ho na kung gayon. Mangyaring sumakay na kayo sa karwahe. At ilang sandali pa, makikita na silang umalis. Dahan-daang umusad ang mga kabayo, at ang karwahe ni Gal Zariang ay sumunod, ang mga gulong ay mahinang umiikot sa lupa. At makikita si Yang Ho na pinapangunahan ng kanilang paglalakbay. Nasa unahan siya, nakasakay sa kanyang kabayo, ang posture ay tuwid at matatag habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan sa kanilang harapan. Mula sa loob ng karwahe masayang sinabi ni Gal Zariang na nabalitaan ko na isa itong top secret na operasyon. Nakatingin ito sa ibaba na may malungkot na mukhang sinabi na tama yan. Napasabi naman sa isip ang ating bida na ang sagot ni Jong Chonrak ay dapat na nanggaling kay Gal Zariang. Karaniwan, ang mga nakakaalam ng detalye ng operasyon ay ang mga komandante ng Pavilion of Justice na siyang nagdidirekta sa operasyon. Matalim siyang tumingin na sinabi pa sa isip na sa aspetong yon, ang operasyong ito ay hindi isang karaniwang operasyon. Muling sinabi nito na humihingi ako ng paumanhin. Ngunit hindi ko pa maaaring ibahagi ang mga detalye ng operasyon sa ngayon. Ipapaalam ko sa inyo kapag nakarating na tayo sa ating destinasyon. Nakatingin sa kanya si Gal Zariang na sinabi na naiintindihan ko. Napatingin naman ito ng tahimik sa ibaba. At pumikit na sinabi nito na kumpidensyal din ito, pero
Bilang konsiderasyon sa ating dating pagkakaibigan, Komandante Gal, gagawa ako ng isang espesyal na eksepsyon at sasabihin ko sa iyo. Nakatingin ito kay Gal Zaryang na sinabi pa na patungo tayo sa Forest of Sword Fragrance sa Chongqing. Napasabi naman sa kanya si Gal Zaryang na ang Forest of Sword Fragrance. May gulat naman sa mukha ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na isa yun sa 3 dating banal na lugar ng Bloody Heaven Demonic Cult. May misyon doon, napangiti naman si Gal Zaryang na sinabi niya na maraming salamat sa pagpapalam sa akin. Tumugon ito sa kanya na walang anuman. Hindi ko masabi kung gaano kami kampante na kasama ka namin sa misyong ito, Komandante Gal. Napasabi naman sa kanya si Gal Zaryang na napakabait mo talaga sa akin. At dito na po nagtatapos ang 89 na kabanata.